your idol is in the road again. Ngayon po, nandito tayo ngayon sa General Trias. Isang video na naman po ang itatampok natin ngayong araw na ito. Yung nag-ispago ako mag-start ng video, yun po yung Eagle Ridge Golf Course na nadaanan ko rin dito sa lugar na to, sa kahabahan ng Crisanto de los Reyes Avenue, na matatagpuan dito sa Barangay Habalera, General Trias. So, ito guys, itong lugar na to, patungo pala tayo ngayon sa yung shortcut way na dadaanan ko para kung nandito kayo sa sitwasyon na to at matitiyempong alam nyo medyo traffic dun sa may stoplight, pwede kayong kakanan dun sa itatampok natin ngayong araw na to. So, itong lugar na to guys, may mga factory dito. Ayan, yung kaliwa na yan, yan po yung Our Lady of Guadalupe Parish Church. Yan, kaliwa. Din sa kanan po, ito yung business part na kung tawagin nila Gateway. Gateway Business Park. So, dito sa lugar na to, swerte ang mga residenteng nakatira dito kasi tamad lang talagang walang trabaho. Kasi usually pag binubuksan naman yung mga ganyang mga business part na yan, ang major priority nila syempre yung mga residente ng lugar para makatulong sa syempre sa mga nagkatrabaho, magkaroon ng trabaho yung mga tao dito sa lugar na to. So ito pa rin, titutumbok pa rin natin ang kahabaan ng Crisanto de los Reyes Avenue kasi nanggaling po ako ng Silang, dumaan po ako dun sa bagong bukas sa kalsada, then dito ako umikot na sa may Crisanto de los Reyes Avenue kasi medyo magandang daan din dito na. So yun na lang, itatampok lang natin yung yung shortcut way para hindi na tayo sa mga future na dadaan dito. Makita rin yung daanan nato na lalabas ka na kung papunta kang Dasma, makakalas ka ng 10 to 15 minutes sa traffic kasi pag naman yan continuous road yun, dire-diretso. So binabagtas natin to pa rin itong kahabaan ng highway na to. Magandang daanan niya dito, talagang pinaganda to kasi nga dahil nga sa mga pabrika, sa mga napasok ng mga empleyado, talagang inayos nila. Usually bago ko mag-start ng video, yung sa mga unahan, napakaganda din kasi napaka-wide na rin siya. Ang road na to talagang ratsadahan din. May mga asphalt medyo need ipachi-pachi pero madali na yon. So far sa madaling sabi, maganda daanan tong kalsadang to. Kung nag-ride ka, talagang diretsuhan siya, hindi ka masyadong matatagtag. Kasi nga maganda yung pagkaka-spalto nila ng lugar na to. So guys, ito, nandito na tayo sa may Barangay Biclaran na lugar kung saan malapit na tayo sa ating pupuntahan. Yan, meron ditong dalawang school. Pagkakalam ko, ito yung General Gregorio Alonia Memorial Elementary School. May magkatapatan po yun. Nilagyan ng barrier kasi nga paglabasan medyo nagbibilit ng traffic niya pag uwian ng mga estudyante, pasukan ng mga estudyante. So para pagdaan natin ng yan after lunch, kaya hindi kaya wala tayong inabot na traffic. So ito yung pupuntahan ko pa, meron pala siyang paltandaan para hindi kayo lumagpas. Meron diyan siyang sa kanto merong Alphamart. Yun yung way na makikita mo na kung pwede ka nang kakanan ka na kasi baka lumagpas ka rin naman. Pero hindi naman masama kung lalagpas ka kasi gandi naman doon. Pagdating mo sa Manggahan Manggahan Junction, pwede rin naman dumaan doon. Ngayon lang, ituturo ko lang naman to para makales lang ba para kasi swerte mo naman kung pagdamo doon kulay green, syempre tuloy-tuloy. Pero ito yung way na pag dumaan ka, syempre tatagusan mo na agad. Palabas ka na agad papuntang Dasmariñas na agad. Hindi ka na maabara doon sa pagkahababang traffic. Nung mga nakaraang video, naitampo ko na rin to nung tumaya pa nga ako ng loto nung dumaan ako dito, di ba? Tinampo ko to kasi pumunta naman ako ng Amadeo noon. Ito rin pala yung way papuntang Amadeo. Pag diretso mo to sa likod ko, papuntang Amadeo na yan. Ito yung sabi ko sa inyo na isang subdivision na nagpapadaan ng mga commuters, ng mga rider. Wala namang singil, hindi sila naniningil. Yan yung Alphamart na sasabi ko. Doon yan sa kanan.
Medyo naging private yung public road siya. Kasi nagbigay ng para siguro nagpagawa ng daan ng LGU doon sa likod nun, doon sa una na pupunta natin. Ito yung diyada natin ngayon, Governor's Hill Avenue. So, Governor's Drive pala to. Ngayon yung paglagpas dyan, may ginawang bagong road ng LGU. Supposed to be, LGU nagpagawa niyan. Kasi kung private yan, hindi na magpapadaan siguro yan, diga? Tinatawag nilang Santras Road. Subdivision to, itong lugar na to. Left and right, mga executive subdivision din to kasi magaganda yung mga bahay dito, hindi siya mga row house, talagang up and down, mga dikotsi, mga lumalabas sa kanyang mga highway, mga dikotsi. Tayo di motor lang, kaya dito lang tayo sa highway. So yan, tutukoy ko Brad. Yan, meron diyang isang outpost pa na siguro hanggang doon yung pinaka sakop ng subdivision. Diba? Ang ganda ng daan, napaka smooth siya, espalto. Yan, biyabanggit ko po. Ito yung sasabi kong bagong kalsada na ginawa. Siguro, matagal nang bukas to, pero syempre sa mga hindi pa nakakalam, kaya tinatampo ko to. Ito yung tatawag na Santras Road. Yan, yung may kita yung dalawang building na yan. Yan po ang Lyceum of the Philippines dito na matatagpuan dito sa lugar na to. Teka, kung ikaw ay medyo rich naman, mga anak mo dyan mapag-aralin, talagang world class ang mga pagtuturo dyan. Kikita mo pa lang naman yung build up pa lang ng school nila, napakaganda na lalo pa kayo pagtuturo, diga? Hindi ko na natutukan yung pinaka parang gymnasium doon nandun yung pinaka magandang naka-curve na tawag dito na bubong nila. So ito, binabagtas ko na ito yung Santras Road. Ayan, ayun siya binabanggit ko na ito yung Governor's Drive. Kaliwa, yun ang nanggaling ng kung galing ng 13 ang kaliwa ng kanan, papunta tayong Dasma. Kaya dito tayo duman para makaiwas tayo ng traffic doon sa may stoplight. Kasi nga, interval doon, 90 seconds yata kada way. So, di ba, dire-diretso, wala tayong stoppage na nangyari. So, ayan, may kasabay tayong isang Optimus Prime. Ito pa yung kalsadang pinalawak nila. Yung tulay na pinalawak. Dinagdagan para dati kasi one way lang yan. Di nga, nagkaroon ng extension din sa kabilang sa both side. Di kaya naging maliwalas ang pagbabiyahe. Ito yung kaliwa na yan. Banggit ko sa iyo, subdivision yan. Pabrika yan ng Monterrey. Diga? Dito sa lugar taga na to kailangan maging masipag ka lang. Kasi pag tamad ka, talagang mga pabrika halos kaliwat kanan. Ikaw na lang yung maghahanap ng trabaho mo, hindi naman lalapit sa yung trabaho. Kaya sabi ko na nga di sa lugar na to, priority din syempre dito yung mga residente. Syempre tumatanggap din naman siya ng ibang lugar. Ang lang nila, syempre pag taga dito ka, ipina-priority ng mga pabrika yan. Kasi nga, given yan nasa manpower. Kasi iwas lalo sa mga malalayang lugar, diba? Kung taga dito, hindi yung gano'n na traffic. Pero usually, pag yung mas malapit ka sa trabaho mo, mas na-traffic ka Dahil nisip mo, malapit nga lang So ito, guys, binabagtas ko yung kabaan ng Governor's Drive kasi nga ako'y papunta naman ng Dasma. Ito yung mga subdivision na yan. Nasa Dasma tayo ngayon. Yan yung arko ng palatandaan na ikay nakapasok sa vicinity ng Dasmariñas, Cavite. So yan, nandito rin yung mga pabrika pa rin. Yung nadaan natin may pabrika dito rin, may pabrika rin. Yan yung sa kanan na yan. Tiga, napaka-piyagpala yung lugar na to sa dami ng pabrika. Kaya mga mamamayan, napakaswerte nila na meron silang malapit na pabrika sa kanilang tahanan na hindi sila mawawalan ng mga trabaho kung masipag. Siyempre may kakibat pa rin ng ganun yan Kasi kung tatamad-tamad ka, kahit nasa tabi mo trabaho, kung hindi mo gagawin, walang mangyayari. Basta tayo mag-ride lang, i-enjoy lang natin ang life. Siyempre,
Kailangan gawin mo yung mga bagay na makapagpasaya sa'yo, yung magpapa-enjoy sa'yo. Ito na may naging gagawin ko na tuwing may ride, tuwing may biyaya ko, binibidyoan ko na. Para at least mayroon akong mga reference. Pagtanda mo, mayroon kang mapapanood, di ka? Ito pala, nadaanan ka pala yung lugar na yan. O, di ka? May ikukwento mo sa mga susunod na henerasyon. So, nandito pa rin tayo sa Governor's Drive, kapa ng Governor's Drive ito, no? Papunta na to ng Palapala, kanto ng Palapala, doon sa may Robinson. Medyo nag-u-turn ng mga sakyan dito, konting hinahon lang para iwas argue. Then dito may intersection dito sa kanto na to. Na yan, medyo may mga ano din dito, may mga pabrika din dito. Hindi ko lang nakita kung ano. Siguro sa mga susunod video itatakal natin yan. Yan o. Then nandyan yung isang magandang simbahan dito, yan sa kanan. Ayan po. Yan, medyo pag Sunday, medyo nag-build up yung traffic dito dahil mayroong isang simbahan dito. So guys, yun lang. Medyo napahaba na yung ating pagyayaw-yaw na naman ngayon. Diba? Makikita nyo to. Kung napanood nyo yung nakarang video ko, itong kaliwang side na yan, yung papuntang 13, traffic dyan kapag mga peak hours. Pero nakita nyo, napaka-aliwalas ng ating pag-drive ngayon. Kasi hindi siya peak hours ngayon. Kaya pag kayo gusto mong dumaan sa lugar na to, namili ka rin ng mga oras na na hindi ka maabala. Basta tandaan nyo, pag yung peak hours, given na yan, mga 5 yung mga uwian, yung lunchtime 12, 8 o'clock sa umaga. Yun naman yung mga tipong nagkakasabay-sabay yung mga sakyan. Kaya nagbe-build up ang mga traffic. So yun lang guys, yun lang ang aking tatampo ngayon. Pinakita ko lang yung alternate route kapag ikaw nasa General Trias sa puntang Dasmariñas. Salamat sa panonood sa walang sawang panonood nyo. Kung naibigan nyo ang aking video, huwag naman kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking channel para masubaybayan nyo. I-ring the bell nyo na rin para masubaybayan nyo yung mga binibidyo ko. Salamat! God bless!